Mapagpalang araw po mga kapatid. Heto na naman po ang mga unworthy servant o mga walang kabuluhang lingkod upang pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Kami po ay may mga tuntuning sinusunod sa pag-aaral na ito. Hindi po kami bumabanggit ng partikular na pangalan ng tao o partikular na pangalan ng grupo. Ang anim po lang layunin ay ang ihayag at ibahagi sa inyo ang mga mabubuting salita na ating mababasa sa banal na kasulatan o ang Holy Bible. Noong pong 2 linggong nakaraan, ating pong tinalakay ang ano ba daw po yung mga tungkulin o roles ng Christian wife. Ano po? Ang Christian wife daw po ay dapat nagpapasailalim sa kanyang asawa ayon sa Biblia. At noon naman pong nakaraang linggo, diniscuss po naman natin kung ano yung role ng mga Christian husband. Na mga Christian husband daw po ay dapat ituring ang kanilang asawa na parang kanyang katawan, mahalin dahil ito'y galing sa Diyos. Ngayon naman pong araw na ito ay aming tatalakayin yung mga roles o mga tungkulin ng mga Christian children na ito po ay naaayon kung anong sinasabi ng Biblia sa tungkulin ng mga bata. Kahit po sa mga magulang o sa lipunan o kahit kanino man, basta lahat po ng aming pag-aaralan ngayon ay naaayon sa Biblia. Ang lahat po ng payo ay galing sa Biblia. So, magandang hapon po Brother Albert, Brother Husband Randy, and Sister Shirley. Magandang hapon. Nandiyan Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang paksang para sa mga anak. Ano po? Pero magsisimula po tayo sa maikling panalangin na pangungunahan ng ating kapatid na Sister Shirley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mga sandalang ito. Nang iyong pong mga anak ay lumalapit, nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Panginoong Diyos, kami po sa hapang ito'y samahan mo upang kami magtagumpay sa aming mga salitang ipahahayag po ng aming kapatid na si Brother Albert na ang aming unworthy servant na naway ito po ay isang magandang paliwanag sa mga kabataang nagbibigay ng sila po magbibigay ng magandang isakatuparan ng ating buhay, Panginoon, nang sila'y lumaki ng magandang ugali para sa mamamayan, higit sa lahat, Panginoon ko, sa inyo po lahat, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon ko, at kami po'y samahan mo, at Panginoon ko, at kami umaasa, Panginoon, na kami po'y bibigyan mo ng talino, Panginoon. At ito po'y aming isa sa buhay. Ang Diyos na lahat po, ang aming puri, at kayong lahat, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you, Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po Sister Shirley at ngayon po naman ay aking aanyayahan si Brother Albert upang simulan ang ating paksa sa araw na ito. Magandang hapon po mga minamahal na magulang at kapatid. Saan man po kayo naroroon sa mga oras ng daling ito, ay naway abutin kayo ng munting pag-aaral na ito sa banal na kasulatan. At naway makapagbukas ito, makapagbigay ng liwanag, lalo tigit doon sa mga kabataang nakikinig, sa mga anak na nakikinig sa kasalukuyan, upang ang kanilang kinabukasan at ang kanilang buhay ay madagdagan sa panahong ito sapagkat ayon po sa propesiya sa Biblia ay tayo po'y nasa mapanganib na panahon. Ang ating pong panahon ngayon ay nasa, according to the Bible, is in perilous time o nasa mapanganib na panahon. Brother Andy, pakibasa mo nga sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 6. Second Timothy chapter 3 from verse 1 to 6.
Babasahin ko po ang aklat nito sa Tagalog. Okay. Or sa English po muna. But understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people, for among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth, just as Jannes and Jambres opposed Moses, so this man also opposed the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith, but they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that those two men. Sorry. Basahin ko rin po sa Tagalog, Brother Albert. Okay. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Namayan nyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito ang gagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalaman ng katotohanan. At kung paanong si Hannes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ngunit sila ay hindi magpapatuloy, sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. So malinaw, mga minamahal na magulang at kapatid, na sa huling panahon, at ito na ang ating kapanahunan ito, na tinutukoy dito sa Biblia, na kung saan ang mga tao ay mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa salapi, mayayabang, mapang-abuso, at mas maibigin sa kalayawan kaysa Diyos, at sa mga anak naman ay disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving God.
treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito po ang nagaganap ngayon sa ating kapanahunan. Kung mapapansin natin, dahil sa pag-unlad ng kabihasnan, ay nahihila ang kaisipan at kalooban ng mga kabataan ngayon at ng mga tao sa kanyang kapaligiran, sa mga usong nagaganap ngayon sa ating paligid. Kaya unti-unting napapalayo at napalayo na nga sa pag-ibig sa Diyos at sa katotohanan ng kanyang mga banal na salita. Ang mga anak ay nagiging masuwayi na sa kanilang mga magulang. Ito po'y hula na inihula 2,000 taon na nakalilipas at pinatutunayan naman ng mga nagaganap sa ating paligid na ito'y mayroong katotohanan. Ngayon, binabanggit dito na ang mga anak ay masuwayin sa kanilang mga magulang sa kapanahonang ito. Tangi na lamang doon sa mga anak na may pagkakilala sa Diyos at sa mga anak na mga tinawag ng Diyos na mga naglilingkod sa Panginoon. Mayroon pong mga katuruan sa Biblia na sinasabi kung ano ang dapat na maging ugali ng isang anak na Kristiyano, kung paano niya tatratuhin ang kanyang magulang. Sa kabila ng katotohanan, tayo nasa perilous time according to the Bible in 2 Timothy chapter 3 verse 1, sinasabing tayo nasa mapanganib na panahon, ay mayroong pag-asa sa mga taong nasa sa Diyos. At yan na nga ay yung kanya mga katuruan kung ang ating mga anak o kabataan ay susunod sa kalooban ng Diyos at ikakapit nila ang mga aral ng Diyos sa kanilang buhay, ay magiging mabait at mabuting mga anak sila sa kanilang mga magulang. Brother Andy, pakibasa mo nga sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 1 hanggang 4. Pakibasa mo nga. Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 4. Sinasabi po rito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y isang utos. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So ito po yung mga golden rule para sa mga kabataan ngayon. Ang sinasabi po ng Diyos dito sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord. Bakit sinasabi po ritong obey your parents in the Lord? What does it mean, parents in the Lord? Inaatasan po ng Diyos na ang mga bata o kabataan ay sumunod sa kanilang mga magulang sa Panginoon. Ang ibig pong sabihin nito, yung pong mga anak ay pinasusunod ng Diyos sa kanilang mga magulang, na ang kanilang mga magulang ay sumusunod naman sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito po ang unang-unang dapat na matuto sa salita ng Diyos ay ang mga magulang. Kasi paano makakapagturo ang mga magulang sa kanilang mga anak kung hindi naman sila natuturuan pa ng tungkol sa aral ng Panginoon. Kaya dito po,
tinuturuan ng Diyos na ang mga kabataan ay sumunod sa kanilang mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin, doon sa mga magulang na sumusunod naman sa kalooban ng Diyos. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Honor your father and mother. Igalang ninyo ang inyong mga ama at ina. At ito'y utos na mayroong pangako. Alam po ninyo, kapag ang isang bata ay masunurin sa utos ng Panginoon at nagiging masunurin sa kanilang mga magulang, ang una pong nabibiyayaan ng isang masunuring anak ay ang kanilang ama at ina. Kapag ka po ang isang anak ay naturuan sa aral ng Panginoon at naging masunurin sa kanilang mga anak, ang una pong nagbe-benefit ng kanilang pagiging masunurin ay ang kanilang mga magulang dito sa lupa. At sinasabi pa rin dito, this is the first commandment with a promise. Ito ang unang utos para doon sa mga anak na handang tumanggap ng aral ng Panginoon na may pangako. Ano po ba ang pangako? Itutuloy natin sa verse 3, that it may go well with you and that you may live long in the land. Meron po namang benepisyo na makakamit ang isang batang obedient o masunurin sa kanilang mga magulang. Ang kanila pong buhay ay mabe-bless ng Panginoon. Hindi sila dadaan sa mga matitinding pagsubok sa kanilang buhay at sila'y lalawig ang kanilang buhay ng mahaba. Ito po'y pangako ng Diyos, hindi po ito pangako ng tao. Kaya ang mga kabataan ngayon, kung minsay batang-bata pa ay nawawala na kaagad dito sa daigdig sapagkat tama yung prophecy sa 2 Timothy chapter 3 na perilous time na ang mga bata ay disobedient to their parents. And so, what happened? Hindi sila nagtatagal. Umiigsi ang buhay ng mga kabataang walang respeto, walang pagmamahal sa kanilang magulang. At doon naman sa mga anak na naturuan ng mabuting aral ng Panginoon, nabe-bless ang kanilang buhay at sila'y binibiyayaan ng malusog na pangangatawan at magandang buhay. At dito sinasabi, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ito po palang ituturo ng isang Christian parents sa kanilang mga anak. Dapat bring them up in the instruction of the Lord. Tuturuan daw pala natin sila ayon sa mga utos at sa mga aral ng Panginoon. Alam po ninyo, ang pagtuturo sa mga bata ay dapat sinisimulan sa kanilang murang kaisipan habang sila ay bata pa. Sapagkat kuminsan, pagka medyo maedad na, hindi na sila tumatanggap ng aral. Habang bata pa, sila ay dapat nang turuan ng isang godly parents ang kanilang mga anak. Basahin natin, Brother Randy, sa aklat ng Proverbs chapter 22, verse 6. Sinasabi po rito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran,
at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Yan. Kung sa wikang Tagalog, Brother Randy, anong sinasabi riyan? Sinasabi po rito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ayan. Kaya nga po ang dapat na pagtuturo sa mga bata ay habang sila'y maliliit pa. Ito po'y tungkulin ng mga parents in the Lord. Kung ang mga magulang ay may takot sa Panginoon at sumusunod naman sa kalooban ng Diyos, it is their responsibility to train up their child according to the commandments and instruction of the Lord habang sila'y bata pa. At kapag sila'y sinanay mo sa mga aral at utos ng Panginoon habang sila'y mga bata pa, pagdating ng panahong sila'y umidad na, ay hindi na nila hihiwalayan ang mga aral na ito. Actually po, ang salita pong ito ng Panginoon ay dapat na ating isakatuparan sa panahon ngayon. Lalo na po na tayo ay nasa panahon na, according to the Bible, we are in the perilous time. Kailangan po na bago tayo maunahan ng kalakaran ng kapaligirang ito na siyang umimpluwensya sa ating mga anak at maging mapahiwalay sa mabuting landas ang ating mga anak. Dapat po samantalahin na natin na habang mura pa ang kanilang mga isipan, ay sanayin na sila, ituro na sa kanila ang tamang landas kung paano ang mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po sa Biblia, meron din namang mga aral dito na kung kailan dapat turuan ang sambahayan. Brother Randy, pakibasa mo sa Deuteronomy chapter 6 from verse 5 and the following. Verse 5, 6, 7. Anong chapter? 6. Chapter 6, Deuteronomy chapter 6 from verse 5 and the following. Pakibasa mo, Brother Randy. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng inyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Ayan. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia kung paano natin tuturuan ang ating mga anak. Ang mga godly parents po ay inaatasan na mayroon pong utos na unang ibinigay dito sa verse 5. Ang sabi po rito ay ganito. Ito po ay para sa mga parents. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. So inaatasan po ng Panginoon o ng Diyos na ang mga magulang ng kapanahunan ng mga Israelites na ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ibig sabihin, ang kanilang puso at ang kanilang isipan at ang kanilang lakas ay iniaalay nilang lahat sa Panginoon. Ang kanilang puso
dapat hilig sa salita at kautusan ng Diyos. Ang kanilang isipan ay lagi nagbubulay-bulay sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos na magawa nila ang mga bagay na ito at maisabuhay ang lahat ng mga utos na ito kung paano iibigin ang buong puso, buong lakas at buong kaluluwa ang Diyos, ay kanila itong ikikip o iingatan sa kanilang puso. At pagkatapos nilang magawa ito, ito naman ay tungkulin nila na ituro nila sa kanilang mga anak. You shall teach them diligently. This is a command of the Lord to the parents. You shall teach them diligently to your children. When? And shall talk of them when you sit in your house. Kapag kayo magkakasama sa bahay, nagkakasama-sama sa inyong tahanan, ang dapat na maging tema ng inyong pag-uusap ay tungkol sa mga kautusan at aral ng Panginoon. When you walk by the way, kapag kayo naglalakad sa mga lansangan na kasama mo iyong mga anak, that is the way, yan ang paraan upang maituro ang mga tamang daan ng pagsunod sa Diyos. Kagaya rin ng ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo, habang siya naglalakad, ay tinuturuan niya ang kanyang mga apostol. You shall teach them diligently to your children, shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down. Kahit nga po sa pagtulog na tinuturuan ng bata na magdasal bago matulog, sapagkat yan po ay isang napakabuting pamamaraan ng pagtuturo sa mga bata, kagaya ng ginagawa ni Sister Shirley sa kanyang mga apo. Tinuturuan niyang magdasal bago umalis, habang naglalakad, at bago matulog, tinuturuan niya magdasal. Ito po isang napakagandang training para maging godly children ang ating mga anak. When you lie down and when you rise, paggising sa umaga, hindi ka agad kung ano ang gagawin, kundi tuturuan ng mga anak na magdasal at ilagak ang pagtitiwala sa buong maghapon. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlet between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gate. Ibig sabihin po nito, talagang totally ang buhay ng isang pamilyang makadiyos ay sa kanya lamang nakapokus. Ang ating buong puso, ang ating buong kaluluwa, ang buong lakas, lahat pong iyan ay may pag-aalay sa Panginoon. At ang ganito pong attitude ay ipinapasa ng mga magulang sa kanyang mga anak. Alam po ninyo, kapag ang isang magulang ay mahilig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at madasalin, malaki po ang epekto nito sa mga anak. Kasi yung action po ay mas higit na nakapagtuturo kaysa salita. Yung pagiging mahinahon sa mga anak, nakakapagturo po ito ng kabutihan sa kanila para nagbibigay ng magandang example. Kaya balikan uli natin, Randy, yun nandun sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 1 and the following. Sinasabi po rito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, pagkat ito'y utos. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon.
Ayun, tungkulin ng magulang na turuan ang mga anak ayon sa aral at utos ng Panginoon. At yun nga ang binabanggit sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 from verse 5 and the following. Tuturuan natin sila sa daan ng kabanalan. At doon sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child on the way he should go. Kahit na siya'y tumanda, ay hindi na siya hihiwalay dito. Turuan mo ang iyong anak sa landas na dapat niyang tahakin. At kung siya man ay tumanda, hindi na siya hihiwalay dito. So napakaganda pong pagkakataon sa mga Christian family o Christian parents na turuan ang kanilang mga anak sa ganitong pamamaraan ayon sa utos at instruksyon ng ating Panginoon. At ang mga anak po na nakikita mga ganitong uri ng attitude ng mga magulang o pagtuturo sa kanila ng ayon sa mga aral ng Panginoon ay inaatasan naman ng Bibliyang sumunod sa kanilang mga magulang. Mayroon pong malaking benepisyo nga at binanggit ko sa inyo na ang una nagbe-benefit sa aral na ito ng Panginoon kung ang ating mga anak ay magiging masunurin, ang unang-una pong nabe-benefit ay ang mga magulang. At ang ikalawa pong nagkakaroon ng benepisyo ay yung mga anak na naging masunurin sapagkat may pangako po ang Diyos. Lalawig at hahaba ang kanilang buhay at sila'y maliligtas sa lahat ng uri ng panganib sapagkat tatamuhin nila ang blessing ng mula sa Panginoon. Iyan po ay kung sila'y susunod sa kanilang mga godly parents o sa mga magulang nila na sumusunod naman sa kalooban ng Diyos. Nakagay nabanggit doon sa leadership for the parents. At pagkatapos na magawa nating sumunod sa Panginoon, sa lahat ng kanyang mga kautusan, it is our responsibility na i-share sa kanila yung mga aral na ito at ituro din sa kanila. Kagaya ng pagigising sa umaga, ang unang-unang dapat gawain, ituro sa mga bata na sila'y magdasal bago sila tumulog sa gabi. Tungkulin ng magulang na turuan sila na sila'y magdasal. Sila'y ingatan Panginoon. Kapatid, upang napapalapit ang isang bata at ang Diyos ay nagiging real o tututo silang itiwala ang kanilang buhay sa Panginoon hanggang sa kanilang paglaki o pagtanda at ng pamilya. Ipapasa rin nila sa kanilang mga anak ang mga ganitong uri ng pagsasanay na kanilang tinanggap sa kanilang mga magulang. Magkakaroon sila ng pagkatakot sa Diyos at i-bless ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga hangarin sa buhay. Pero tingnan natin mga kapatid, kung halimbawang ang isang bata naman ay masuwayin, ano naman ang epekto nito sa kanilang mga magulang? Basahin natin sa aklat ng Proverbs chapter 17 verse 25. Proverbs chapter 17 verse 25. Ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. O yung po palang anak na mangmang, ibig sabihin ay disobedient to their parents. Ay basahin mo nga uli, Brother Andy.
Ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Ayan. Malaking sakit po ng ulo, mga anak na mangmang. Kaya nga po tinuturuan tayo ng Biblia na mintras bata pa, ituruan na sila ng kabutihan sapagkat ng mga aral ng Panginoon. Sapagkat kapag sila'y lumaking mangmang, ito po ikapighatian ng mga magulang. Kaya nga po tayo nakakaranas ng kuminsan mga nagiging problema natin ang ating mga anak dahil nga sa kakulangan ng pagsubaybay natin sa aral ng Panginoon. Hindi po lamang sapat na tayo napunta ro sa simbahan. It is our responsibility to our family to train up our children according to the commandments of God. Turuan sila na matutong lumapit sa Panginoon. Turuan sila na magdasal, manalangin sa Panginoon, at magtiwala sa Diyos. Napaka-importante po yun na mula sa kanilang pagkabata ay gawain po ng isang magulang yan. Sabi nga po rito sa Proverbs pa rin, chapter 10, verse 1, ang sabi rito, a wise son makes a glad father, but a foolish son is sorrow to his mother. Yan daw pong matalinong anak, yung anak na obedient to their parents, ay yan po'y kaligayahan ng ama. Pagka pong isang batay masunurin, si ating tinrain ang ating anak na maging masunurin, ay yan po kaligayahan ng magulang kapag ka po ang isang anak ay masunurin. But a foolish son is sorrow to his mother. Pero ang isang mangmang na anak, yung disobedient to their parents, ay ito po sorrow. Anong tawag doon sa Tagalog? Kapighatian ng isang magulang. Kapighatian po ng isang magulang ang isang mangmang na anak. Saan mangmang? Mangmang sa katuruan ng Diyos. Mangmang sa mga aral ng kabutihang asal. Kaya nga po ang bata habang maliit pa ginagamitan ng pamalong pagtutuwid kapag sila mali ang kanilang mga ginagawa. Isa pong uri ng pag-train sa bata iyan upang pagdating ng panahon na sila malaki na, ay nakasanayan na nila ang pagiging masunurin sa kanilang mga magulang. Nakasanayan na nila ang laging magnilay sa salita ng Diyos, mapalapit sa Diyos, maging paladasalin, pagkagising sa umaga, bago matulog, bago umalis ng bahay. Ito po isang napakagandang pagsasanay sa ating mga anak upang bilang paghahanda na rin sa kanilang kinabukasan. Sapagkat ang isang bata na naturuan tungkol sa aral ng Panginoon at may pagkatakot sa Panginoon, ito po'y nagiging kagalakan ng kanilang mga magulang. Sa ating pong kapanahonang ito na tayo nasa perilous time, sabi nga ng banal na kasulatan, ay dapat na samantalahin natin upang yung ating mga apo na kabataan pa, kung malalaki na ang ating mga anak, sa kanila simulan na nating ituro ang mabubuting aral na ito ng Panginoon. Kagaya na ginagawa ni Sister Shirley sa kanyang apo, tinuturuan ng bago umalis ng bahay, magdasal, bago matulog, magdasal, pagkagising, magdasal, at ipinakikilala ang ating Panginoong Jesucristo, isinasama sa mga bahay-sambahan ng Panginoon, tinitrain sa isang mabuting landas ang mga anak. At pagka dumating ang panahon, pagtanda nila, yan din ang kanilang ipapamana sa kanilang mga anak. Kaya tama po ang nakalagay sa Biblia na kapag magulang ay naging masunurin sa Diyos,
ito po'y minamana hanggang sa ilang saling lahi ang blessing na tinanggap nila sa Panginoon. Basahin pa rin natin, Brother Randy, sa aklat ng Proverb pa rin, chapter 13, verse 1. Sinasabi po rito, dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama, ngunit hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. Ayan. Alam po ninyo, pagka ang ating anak ay pantas, ibig sabihin ay wise o matalino sa Panginoon. Lahat po ng ating mga itinapayo sa kanila ay kanilang pinapakinggan. Pero yung pong mangmang na anak, na ibig sabihin ay masuwaying anak, ay hindi siya nakikinig sa pagpapayo o pagtutuwid ng kanyang mga magulang. Ini-ignore nila, kaya marami pong mga anak na napapahamak. Pero ang mabuting anak o isang pantas na anak ay pinapakinggan ang mga utos o kautusan ng kanyang mga magulang. So, yan po lamang ang dalawang uri ng magaganap sa ating anak kapag nagkulang tayo sa ating tungkulin ng pagtitrain sa kanila mula pa sa kanilang kabataan. Although sinabi ng Biblia na children, obey your parents in the Lord. Napakahalaga po ang role ng magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Children, obey your parents in the Lord. Ang unang-una pong dapat na maging halimbawa sa mga anak upang sila'y i-obey nila ang kanilang mga magulang ay dapat nasa ilalim din ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga magulang. At mayroong blessing na darating sa buhay ng mga anak na may paggalang sa kanilang mga magulang. Lalo na't ang mga magulang ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Hahaba, lalawig ang kanilang buhay at bawat hipuin ng kanilang mga kamay ay ibe-bless ng Panginoon. Wala rin mga sickness o salot na pararatingin sa kanilang sambahayan because they are protected by God. My dear brothers and sisters, hanggang dito na lamang yung aming munting pag-aaral sa salita ng Diyos tungkol sa tungkulin ng mga anak. Ngunit hindi lamang magtatapos sa tungkulin ng anak, may malaking tungkulin ang magulang sa kanilang anak upang makamit nila ang paggalang, pagrespeto ng kanilang mga anak. Kailangang magpakita ng isang magandang halimbawa ang mga magulang. At habang bata pa, ang mga magulang ay dapat nagturuan ng kanilang mga anak sa daang matuwid, sa landas ng pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ang magbubukas ng isang magandang kinabukasan sa ating buhay, sa ating pamilya, at ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat. Saan mang tayo naroroon mga kapatid, kung ikakapit natin ang salitang ito, although tayo'y nasa mapanganib na panahon na tayo mga kapatid. Kagaya na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, 1-6, talaga pong ito po'y nagaganap na sa ating paligid. Pero gayon man, ang kapangyarihan at ang kamay ng Diyos ay nasa sa mga taong may takot sa Kanya. Ikapit natin sa araw-araw ng ating buhay ang Kanyang mga salita, sundin ang Kanyang mga kautusan, i-train ang ating mga anak, kung bagaman ganito ang ating kapaligiran sa kasalukuyan. Ibubukod tayo ng Diyos mula sa masamang lahing ito at ibe-bless niya ang ating buhay. Mga minamahal na magulang at kapatid, saan man kayo naroroon, naway ang pagpapala at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Albert. At ika nga po,
Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa Panginoon, ang aming pamilya at ang aming mga anak. Hanggang sa muli po sa isang linggo, kami po ay inyo uling subaybayan at may bago po kaming mga topic na isi-share sa inyo. Kayo po ay welcome na magtanong o magpadala ng inyong messages kung ano ang gusto nyong discussin namin dito sa Unworthy Servant. God bless us all.